kamat kanimutanan dyan sa Cebu. Sana po ay makapunta kayo sa ating mass indoctrination. Taytay Rizal, balikan natin, kapatid na ato, Tobias. Kapatid natin yan, susunod natin magtatanong, si kapatid na Victoria Villar, isang Seventh-day Adventist. Opo po, go ahead po, tamang-tama. Kung ang pagkain ng laman ng baboy ay may kaparusahan yung ng huling panahon, bakit ngayon meron kumakain? Kung ito ay binago, saan natin ito mababasa? Basahin po natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan, kapatid, parang si San Pablo na ang kausap mo dyan. Sabi ni San Pablo, palibhasa yung palatuntunan sa Israel, palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain, mga inumin at sari-saring paglilinis. Kaya nung namamahala na ang mga apostol sa iglesia, sinabi nila, wag na kayong maghatulan tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa bagong buwan, sa araw ng Sabat. Basahin natin ang 2:16 ng Colossians. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ayan, yung mga pagpinagbabawal nung araw, hindi na po ipinagbabawal sa bagong tipan. Kaya wag na kayong humatol tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng Sabat. Bakit? Ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus nung dumating siya? Tungkol doon sa mga bawal-bawal ang baboy, bawal ang kung ano-ano. Ano ba yon? Bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang alimasag, bawal ang alimango, bawal marami. Ano ba ang ginawa ni Kristo diyan? Sa Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nakita niyo kapatid, sa panahon ni Kristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita o ng kanyang deklarasyon, nilinis niya ang lahat ng pagkain ipinalalagay ng una na marumi. Gaya ng baboy, hipon, talangka, alimango, tulya, tahong, talaba, bawal yun nung araw Pero sabi niya, hindi naman pumapasok sa puso yun. Pumapasok lang sa bibig, sa tumutuloy sa tiyan, nilalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya po, sa panahong Kristiyano, nilinis na ng Diyos yan sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Ayan, bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang dapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinababanal o pinapalinis ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya ang Kristiyano, bago kumain, nananalangin muna, pinapabindisyon na natin sa Diyos. Ama, bindisyonan mo po ang pagkain ito, kahit na ba yan tulya lang. Wala kang pambili ng mahal tulya lang. Wala kang pambili ng baka, tulya lang, pwede na. Manalangin ka lang sa Diyos. Hindi naman pupunta yan sa puso Lalabas din yan sa daanan ng dumi. Kaya sa salitang yan, nilinis ni Kristo ang lahat ng pagkain. So ngayon, yung bawal sa Israel, hindi na bawal ngayon yon, kapatid. Talagang paparusahan ng Diyos yung kumakain ng baboy. Kailan? Nung kumakain ng baboy, nung bawal ang baboy. Di ba? Ngayon, di na naman bawal ang baboy, hindi ka kasali rin sa paparusahan. Logical naman yun logic yun Nung bawal ang baboy, talagang paparusahan ka pagka ikaw kumain ng baboy. Parang ganito kapatid, Ngayon, bawal mag-asawa sa kapatid.
o sa pinsang buo. Bawal yun. Pagka nag-asawa ka, yung kapatid mo, inasawa mo, paparusahan ka. Pero sa panahon ni Abraham, hindi naman bawal. Ang katunayan, kapatid niya si Sarah eh. Kaya merong panahon ng utos. Kung kailan panahon, dun yun umiiral. Pero kung hindi panahon, hindi umiiral. Parang ganito kapatid, ikaw, sabadista ka, mahuhulaan ko, binautismuhan ka, di ba? Binautismuhan ka dyan sa sabadista bago ka naging sabadista. Pero, ang mga Israelita ba binautismuhan? O si Abraham ba binautismuhan? Di naman Binautismuhan ba si Abraham? Hindi. Bakit? Kasi, hindi naman utos noon ang bautismo. Di ba? Si Sarah, binautismuhan ba? Hindi. Si Jacob, binautismuhan ba? Hindi rin. Hindi na bautismuhan lahat yung mga yun. Hindi. Si Jose nga, hindi na bautismuhan eh. Si Jose Bendido. Pero naging dapat sa Diyos yun. Ngayon, tanong ko sa'yo, ngayon ba, pag ayaw kang pabautismo, maliligtas ka ba? Hindi. Kasi utos ngayon ang bautismo eh. Pag hindi mo sinunod yan, di ka maliligtas. Ano ibig ko sabihin, kapatid? Kung kanino yung utos, doon mo bawal dagdagan at bawasan. Kung kanino inutos, dapat sundin mo lahat yon. Ang 10 utos sa Israel inutos. Kaya nga 10 lang yon, walang bautismo ron eh. Ang ginagawa ng sabadista, sabi, ang utos ay kanan Diyos 10, pero nagbabautismo, di 11 na. Asan yung 10? Pag dinagdagan mo ng isa, 11 na yon. Kaya nga yun ang pagkakamali ng sabadista eh. Iba po ang 10 utos sa panahon ni Moises, iba ang utos sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga 2 ang kautusan sa Biblia eh. Yung isa, kautusan ni Moises. 4:4 ng Malakias. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb, para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Sinasabi ng Diyos, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na iniutos ko sa kanya sa Horeb, doon sa bundok. Yung Horeb po, Hebreo yung salita, bundok ang kahulugan ng Horeb. Sabi, yung kautusan ni Moises na aking iniutos sa kanya, alalahanin nyo yun, sundin nyo yun, sabi niya sa Israel. Sa panahong Kristiyano, alin po ang susundin natin? Yun bang kautusan ni Moises? Basahin natin ang Galacia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Kita nyo? Sa panahong Kristiyano, kautusan naman ni Kristo, hindi na kautusan ni Moises. Bakit? Pag sinunod natin ngayon yung kautusan ni Moises, hindi tayo maliligtas. Pakinggan nyo sa Gawa ng mga Apostol 13. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Pagka sinunod mo po ngayon yung kautusan ni Moises, hindi ka naaariing ganap. You will not be justified in the law of Moses. Kaya iba po ang panahon ngayon, iba ang batas. Iba ang saserdote natin ngayon, si Kristo, hindi na si Moises. Kaya pag ipipilit mo po kapatid, bawal ang baboy ngayon, mali ka na po nun. Kasi ang saserdote ngayon, si Kristo, ang sabi niya, hindi naman papasok yan sa puso, sa bibig lang, lalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Tama po kayo, yung kumakain ng baboy paparusahan pagdating ni Kristo. Sino po yung kumakain ng baboy na paparusahan? Yung mga taong nabuhay nung bawal kainin ng baboy. Pero kung nabuhay ka ngayon na hindi naman bawal na ni Kristo, hindi ka po paparusahan, kapatid. Yun po ang sagot ko. Okay po, kapatid. Follow-up question. Sige po, go ahead. Pagdating pala ng wakas, yung mga kumakain ng baboy noon, ibang parusa pala doon sa una, iba sa parusa sa mga tao sa huling panahon.
Hindi- nasa sa kay Alin. Hindi po, hindi kapatid. Mali po. Hindi po iba ang parusa. Pareho ang parusa. Yung mangangalo niya, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga sinungaling, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Yung mga gumagawa ng karumal-dumal, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Isa lang po ang parusa dagat-dagatang apoy. Kaya lang, ang mga paparusahan, yung lumabag sa mga batas ng Diyos sa iba't ibang panahon. Kagaya sa panahon ni Noe, yung hindi sumama kay Noe, hindi naniwala kay Noe, paparusahan nyo sa dagat-dagatang apoy. Sa panahon ng Israel, yung hindi naniwala kay Moises, paparusahan nyo sa dagat-dagatang apoy. Sa panahon ni Kristo at mga apostol, yung hindi naniwala, paparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, panahon natin, yung hindi maniniwala sa dagat-dagatang apoy din dadalhin Hindi po iba-ibang araw, hindi iba-ibang panahon, hindi iba-ibang parusa. Kundi ang iba-iba, yung mga panahong nabuhay sila. Sana po naintindihan nyo. It doesn't mean that there are different punishments. No. There is only one punishment and destination for those who have not obeyed God's law, since the first until the last. But what is different is the people, the dispensation, and the time that they lived in. Yun ang magkakaiba. Yung mga panahong nabuhay sila at yung mga tao magkakaiba. Pero isa lang ang pupuntahan nila, parusa. Ganon din naman yung maliligtas. Yung maliligtas sa panahon ni Noe, at sa panahon ni Abraham, at saka panahon ng Israel, yung panahong Kristiyano, panahon ng mga apostol, saka itong panahon natin, lahat ng maliligtas dadalhin sa paraiso, sa pangako ni Kristo. Pero magkakaibang panahon, magkakaiba ang sinunod na aral. Halimbawa, maaari nyo itanong, naligtas ka, halimbawa, si Abraham, nakita mo, o kapatid na Abraham, nabautismohan ka ba? Hindi utos sa amin nun ikaw nabautismo? Oo, kaya nga ako nakarating dito, nabautismohan ako Ganun yon kapatid. Sana na. Thank you po. At Sa kinabibilangan ko pong reliyon na pinangingili po namin ang araw ng Sabato, ang Sabado. At may mga pagkain din po kami pinagbabawal na kung naukol po ba dito na upang sundin dahil ito po ay nakasulat sa Biblia? Hindi naman lahat na nakasulat sa Biblia susundin natin Nakasulat sa Biblia, sabi ng Diyos, magparami kayo, magpalaanakin kayo. Kalatan nyo ang buong lupa. Inutos yung kay Noe. Ngayon ba susundin pa natin yun? Ang dai-dai na nga, wala lang ang makain ng tao. Siguro dapat ngayon magpakonti naman. Di ba? Marami na So, ngayon, ang ginagawa ng mga mag-aasawa ng apat, sasabihin, utos ng Diyos ikaw, magpakarami. Ikaw ba inutusang magpakarami? Alam niyo ba kung sino yung inutusang magpakarami? Yung naligtas sa dilubyo, 8. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki at ang kanyang 3 manugang na babae. 8 sila. Pagbaba nila sa daong, inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo, talatan nyo buong lupa. O ngayon, ano ibig sabihin? Natatandaan nyo po yung dilubyo universal? Marami ng tao nun, sumama ng sumama. Ginawa ng Diyos nagpabaha. Pinagawa si Noe ng daong para malipol yung mga taong masasama. Ayaw niya ng masasama, nilipol niya sa baha. Natira 8, matutuwid. Nung makababa na sila sa daong, yung daong ni Noe, inutusan sila ng Diyos, magpakarami kayo. Ano ibig sabihin? Ang gusto ng Diyos dumami, mga matutuwid, kagaya ni Noe. Kaya nga niya inubos yung masasama yan, dahil ng tao, nilipol niya Tinira niya 8. Yung 8 ngayon, ang gusto niya dumami. Ikaw naman lasenggo ka, irresponsable ka. Sasabihin mo, utos ng Diyos, magpakarami. Hindi ka kasali ron. Kasama ka dapat bahain para mawala sa mundo. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun. Nung sabihin ng Diyos, magpakarami kayo. Ang gusto niyan dumami, yung matutuwid. Hindi yung mga magnanakaw, hindi yung mga drug addict, hindi yung mga luko-luko, hindi yung mga mambababae, yung mga lalakero, hindi yung mga manluloko. Pinatay niya nga lahat yun Yung natirang 8 na matutuwid, yun ang gusto niyan dumami. Kaya ngayon,